Basahin po natin ang katanungang ito na galing po kay Angel Calaw. Brother Owen, ako'y isang Katoliko, pero simula nang matuto akong magbasa ng Bible at laging nanonood ng upload mo, hindi na ako nagsisimba at nakikinig na lang sa programa mo. Ang tanong ko, meron ba akong kaligtasan? Alam niyo po, bago natin pag-usapan yung salitang kaligtasan, dahil doon sa mga bago na dumadaan sa ating channel, welcome po kayo sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kung gusto mo mag-subscribe, kayo po ay welcome po. At nang sa ganun, para lagi kang update sa bawat upload po natin. Iyon ang kagandahan. Sapagkat dito, marami kang matututunan. Sapagkat dito, nagsasalita po tayo ng pawang katotohanan. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Ngayon, balikan po natin itong mga itinatanong po ninyo nang sa ganun ay maintindihan natin. Talagang kailangan natin ang kaligtasan. Ano po? Ngayon, ano ba ang requirements sa kaligtasan? Meron po itong requirements, hindi ho basta-basta sa sampalataya lamang. Sapagat yung ibang nangangaral, ang sabi nila, sumampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. O, di ba? So, alamin natin kung talagang ganun nga ang pamaraan ng Diyos, di ba? So, wag agad tayong ganun i-accept agad na kung saan ay pagsampalataya, iligtas na. Wag po tayong mas confident sa ganung bagay. Inaaral po yan. At ang sabi ng iba, kapag sumampalataya ka, maging confident ka na. Hindi po ganun. Kailangan natin aralin at aralin pa. Nang sa ganun ay lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos na magliligtas sa atin para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, dito po kung kayo'y Katoliko, alam mo Angel, dahil hindi pa tayo magkapatid sa pananampalataya, marami kang i-consider dahil magkaiba yung ating pananampalataya. Ano po? Ngayon, dahil hindi ho basta-basta kapag umalis ka na diyan sa iyong pinanggalingang pananampalataya ay maliligtas ka na. Magkakaroon ka talaga ng kaligtasan. Kaya nga lang, aalamin mo yung mga pamaraan ni Kristo. Ano? Para makamtan natin yung kaligtasan. Ganito, dahil sa yung dating inaaniban, yan ay isang bagay na mahirap tanggalin. Dahil diyan ka nababad na matagal na panahon. At yung paniniwalang iyan ay hindi basta-basta mapupuknat. Ngayon, kung hihingi tayo ng tulong sa Diyos at sundin lang natin yung mga instruction, makakaalis ka dyan at ikaw ay magkakaroon pa ng karunungan, kaalam at pangunawa sa kanyang mga salita para totally na makalaya ka sa pagkaalipin sa kasalanan. Kasi kasalanan po yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ano po? Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, tama yung ginawa mo, umalis ka. Dahil ito'y utos po ng Panginoon. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? So basahin po natin dito sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10:14. Kaya mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So malinaw po, dahil ito ay utos, nakagawa ka ng unang hakbang. Unang hakbang pa lang ho yan. Ibig sabihin, naroon pa ang isa mong paa sa iyong dating kinalalagayan. O ikaw ay hindi lang sumasamba. Pero ganon, ipapakita ko po sa iyo. Balikan ko lang tanong mo. Sabi mo, isa kang Katoliko. Pero simula nang matuto, ikaw na magbasa ng kasulatan at nanonood ka sa channel ito at nagkakaroon ka na ng idea, nabubuksan na ang iyong kaisipan doon sa maling pananampalataya. Ngayon, ang hinakbangan mo, di ba't isang step lang yon? Ibig sabihin, hindi ka pa totally nakakaalis dyan. Bigyan kita ng idea, Ngayon, dahil hindi ka lang sumisimba sa iyong iglesia na inaaniban, yung bang iyong tahanan, dahil sinanay ka nga diyan, pati kayo, yung inyong mga tahanan, nilagyan din ninyo ng mga Diyos-Diyusan, ng mga rebulto. Tama ba ako? Mali. Kung ako'y tama at meron pa kayo, ibig sabihin, kahit umalis ka na doon sa iglesyang iyon, doon sa pagiging Katoliko ninyo,
Pero pag uwi mo naman sa bahay, meron pa rin ikaw Diyos-Diyosan, ibig sabihin, hindi ka pa nakakalis. So, ang iyong isang paa, nadoon pa rin sa maling pananampalataya. Ngayon, para makakbang ka muli, iisang hakbang pa lang yun, di ba? Para dalawang hakbang yan, ibig sabihin, yung unang hakbang, o kung kanang ka, yung iyong kaliwa na iwanan pa doon. O ngayon, ang tanong, paano mo naman aalisin ang iyong mga Diyos-Diyosan sa inyong mga tahanan? Akala mo ligtas ka na doon sa pagkaalipin ng maling pananampalataya. So, hindi ka lang sumisimba. Pero, sa inyong tahanan ay marami ka pang marebulto o Diyos-Diyosan, maaaring diyan ka pa rin mananalangin, sumasamba, dumudulog, di ba? Ngayon, para maalis natin yan, unang-una, kung sa'yo, okay yun. Kung maliwanag na sa'yo, paano naman kung may asawa ka, may mga anak ka, at di yan din namulat sa maling pananampalataya na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan? Paano natin sila mailalayo doon sa maling pananampalataya? Dahil ikaw pa lang ay nakahakbang na, sila hindi pa nahakbang. Nakalublob pa doon sa maling pananampalataya. Ganito, magbibigay ako ng example. Doon sa isang bata na may hawak ng candy o lollipop. Tingnan nyo, kapag inagawan mo yon, ano mangyayari sa bata? Kasi kinuha mo, di ba? Di ba't magagalit? Mag-iiyak, magmamatol. Unang-una, magagalit sa'yo yung bata. So, ganito yan. Para madali mong makuha yung candy doon sa bata, na alam mo naman yun ang ikasasama niya, unang-una. Alam mo, Angel, ganito ang gagawin natin, no? Unang-una, para maintindihan ng bata, sabihin mo yung magiging epekto nito. Kapag kumain ka ng candy, unang-una masisira ang ngipin mo. Sabihin mo sa kanya, gusto mo ba na malaglag ang mga ngipin mo? Kasi yun naman talaga ang totoo, kasi nga, matamis yun. O, di ba? So, isa pa, sabihin mo sa kanya, alam mo ba na yung pagkain ng matatamis ay nakakapag-diabetes diyan kahit bata pa. Ngayon, ma-realize niya na masama yun. O bakit? Magbibigay ka ng isang picture, ito ang nangyayari kapag may diabetes. So ngayon, ipinakita mo yung resulta noon. So ngayon, maiintindihan ng bata na masama palang kumain ng candy. Ngayon, siya na mismong kusang ibibigay sa'yo yung lollipop o yung candy na kanyang hawak-hawak. Nakita mo? So ganun din ang gagawin natin sa spiritual. Kailangan natin maipaunawa mo sa iyong mga mahal sa buhay yung ganong pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. O ngayon, hahanap tayo ng kasulatan na kung saan ay maintindihan mo rin. Pati ikaw dapat alam mo. Nang sa ganon, iyon ang i-approach mo sa iyong mga mahal sa buhay na yung kanilang pagkakilala sa Diyos ay hindi yon makakatulong sa kanila. Okay? So ngayon, babasa po tayo ng kasulatan para maintindihan natin ang kahihinatnan ng isang taong sumasamba sa mga rebulto o sa mga Diyos-Diyusan. Ngayon, hindi ito pananakot, kundi ipapaunawa mo sa Kanya. Ngayon, kailangan talaga dito ng tamang approach sa mga mahal sa buhay. Katulad po mga nadadaan dito, kailangan kayo po ay maging masiyasan kung talagang tama ang inyong pagkakilala sa inyong Diyos na pinaglilingkuran. Ngayon, bumasa po tayo. Dito naman po sa aklat ng Isayas, kay Propeta Isayas para maintindihan mo. Kasi ito yung i-approach din natin sa kanila. Kaya pati ikaw, Angel, maintindihan mo rin ito. Kaya nga, para magkaroon ka ng tamang paliwanag din doon sa mga taong namamali sa diwa, mali ang pagkakilala sa Diyos, na kung saan ang kanilang dinidiyos ay yung Diyos-Diyusan. Katulad po nitong mababasa natin. Basahin po natin Isayas 44:9. Lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan, at ang mga bagay na kanilang kinalulugdan ay hindi mapapakinabangan, at ang kanilang mga saksi ay hindi nakakita ni nakakaalam upang sila'y mapahiya.
Malinaw po, no? Ngayon, babasa tayo ng ibang salin. Gusto kong ilinaw lang po itong binasa natin, ano? So, basahin natin naman dito sa ASND. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyusan. At ang mga rebultong ito na labis nilang pinahahalagahan ay walang halaga. O, di ba? Ganyan-ganyan po kayo. Pinapahalagahan ninyo yung Diyos-Diyusan o yung mga rebulto. Inilalagay nyo sa isang kwadrato o idinidisplay sa inyong tahanan. Pinapahalagahan, di ba? Binibihisan. Nilalagyan ng mga prutas sa tabi noon, o di ba? Kinakandilaan pa. O di ba? So ibig sabihin, mali po ang ganung pamaraan. Kaya ito, pwede mong basahin sa kanila. Kaya kung ikaw ay nakakaunawa, o ituloy pa natin, sila rin ang makakapagpatunay na ang mga iyon ay wala ring halaga sapagkat ang mga iyon ay hindi nakakita at walang nalalaman. Kaya nga, napapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. O di ba? Gusto mo bang mapahiya? Kaibigan Angel, no? Ngayon, kung kapatid kita sa pananampalataya, ang babanggitin ko sa iyo ay kapatid sa pananampalataya. Kasi nga, hindi pa pwede kitang tawagin kapatid sa pananampalataya kasi wala ka pa doon sa sapat na kaalaman. So, kailangan dito maintindihan mo kasi nakikinig ka lang muna, tama yun, nakikinig ka. Pero kung nakikinig ka, hindi mo naman tinutupad, wala rin po yun. Yun po ang sinasabi ni Apostol Santiago. Ipabasa ko lang sa iyo, no? Bago tayo magpatuloy. Sabi dito, ngunit maging tagapatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Kaya, di ba? O, di ba? Kung nakinig ka dito, nalaman mong katotohanan, ay mali pala yun. Pero hindi mo naman ginagawa na kung saan ay naroon ka pa rin sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, kahit hindi ka na sumisimba sa ganung iglesia, o doon sa mga simbahan, hindi ka na pumapasok, pero meron ka pa rin palang mga anito sa iyong tahanan, ay dinadaya mo pa ang iyong sarili. Kaya nga po, totally tatanggalin mo yun. Kaya ikaw muna ang matuto paano mo tanggalin yun. Bago ka magturo sa iba, kailangan ikaw mismo wala ka ng mga rebulto sa iyong buhay. So ngayon, balik po tayo sa iyong itinatanong, no? Kaya kailangan dito ang tamang approach sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyusan katulad mo, ikaw muna ay matutunan ito bago mo gawin yun sa iba. Katulad ng in-example ko kanina, hindi mo pwedeng basta-basta agawin yung lollipop na alam mong makakasama sa kanya doon sa bata, di ba? So, kailangan na magandang approach. Okay? So, dito, parang ikaw, para matanggap mo na mawala sa iyo yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, inaalam natin. Di ba? Katulad po dito, balikan natin yung Isaiah 49 o Isaiah 44 verse 9. O, di ba? Katulad po nito, no? Na kung saan ay mapapahiya laang yung sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ngayon, punta tayo sa verse 10. Sabi po dito, sino ang nag-anyo sa isang Diyos o ng hulma ng larawang inanyuan na di napapakinabangan sa anuman? Ngayon, basahin natin sa isang salin. Medyo malalim ito, no? Dito naman sa ASND. Hangal ang taong gumagawa ng mga rebultong hindi naman napapakinabangan. O, di ba? Parang ikaw, bumili ka. May gumawa noong rebultong iyon, hangal ang tawag po doon na hindi naman napapakinabangan. Kaya nga siya gumawa, ang gusto niyang pakinabang, mabintahan ka, pagkapirahan. So, ibig sabihin, yung Diyos-Diyosang iyon, para maibenta sa iyo. At ikaw naman na bumili, magiging hangal ka rin. Kasi nga, wala naman yung pakinabang, bakit mo pa bibilhin? At i-display mo pa sa iyong tahanan. Ibig sabihin, nakikiisa ka sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. O, diba't masakit pakinggan? Kaya dito, yung mga Katoliko, hindi ko po kayo sinasagasaan. Kasi yan ang katotohanan, binabasa ko po. Ano ho? Nirerespeto ko ang inyong pagkatao. Pero kapag dating po sa pananampalataya at alam naman nating mali, ang Diyos na nagsasalita para sa inyo. Binabasa ko po yung nakasulat sa banal na kasulatan
basahin din po ninyo. Meron din naman po kayong kasulatan at isa naman ang ating pinagbabasihan. Ang problema lang, ang inyong isinasagawa ay maling kaparaanan. Katulad nga po ng pagsamba sa Diyos-Diyusan, sa halip na gawin ninyo na ang tunay na pagsamba do sa tunay na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, dapat po yun ang mabigyan ng kapurihan at kaluguran. Okay po yun? So ngayon, kaibigang Angel, balikan ko ang tanong mo, no? Dahil may una kang hakbang na umalis ka na diyan sa Katoliko, no? Tama po yun. Kasi sabi doon sa una nating binasa, balikan natin, ang utos ng Panginoon ay lumayo kayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pangalawang step, so nakakahakbang ka na, at pangalawang hakbang mo, o doon naman sa kabila na dapat mong ialis, ikaw mismo ay natuto kahit sa tahanan mo, tanggalin mo rin yun. At yun nga, bago mo matanggal, may approach mo ng tama sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga anak, o diba? Kasi tahanan ninyo yun, hindi mo basta aalsin yun, magagalit sila. So kailangan maipaliwanag mo ng maayos sa kanila. Okay? So yun ang second step mo. Kaya nga dito sa pag-aaral natin, ang kagandahan nga mas magandang maturon nyo wala pang pananampalataya. Walang ka-idea-idea kasi matataniman sila talaga ng pure na salita ng Diyos. Kaysa doon sa ikaw ay meron ng dating pananampalataya, iisa-isahin tatanggalin iyon sa iyong puso't isipan. At tulad niyan, di ba? Tama yung nakinig ka, nakakuha ka ng unawa, na mali pala yung pagsamba sa mga simbahan. So, hindi ka napapasok doon. Ngayon, dahil ikaw naman ay nasa bahay, baka meron ka pang itinatagong anito, so yun naman ang pangalawa mong step na gagawin na tatanggalin yun. Kaya nga sabi ko, bago mo matanggal yun, maipaunawa mo muna doon sa mga kasama mo sa bahay, asawa mo, mga anak mo. O di ba? Kasi pag binigla mong inalis yun, magagalit sila sa iyo nang walang abiso. So kailangan masabi mo ng katotohanan sa kanila yung Diyos-Diyosan ngayon ay hindi mapapakinabangan. Okay? At hindi yun makakatulong. At hindi rin yun magliligtas. Hindi yun makakapagligtas sa ating mga buhay. So, kailangan maintindihan mo. Kaya nga dito, ang pag-aaral, katulad mo, mahirap ho basta tayo ay biglain ang inyong pag-alis diyan. Kaya dahan-dahan natin itong ini-explain sa inyo para makamtan ninyo ang kaligtasan. Ngayon, dahil hindi pa babalik ang Panginoon, dahil may panahon pa tayo, kailangan talaga na mapag-aralan natin ito. Ngayon, yung third step na gagawin mo, makikinig ka lagi ng aral turo ni Kristo. Tama yung ginagawa mo. Sabi mo, nakikinig ka na. So, ibig sabihin, nakajam ka na doon sa third step. So, yung una mong number 2, kung hindi mo pa nagagawa yun, kasi nga hindi pa pwedeng galawin yun dahil yung mga pamilya mo ay hindi pa handa para tanggalin yung mga revolto kasi doon sila na kinagis na nakasanayan nila na magkaroon ng mga revolto sa tahanan. So ngayon, habang ikaw naman ay nasa third step, anong gagawin? Patuloy kang makinig. Katulad ngayon, patuloy kang nakikinig at nagtatanong ka. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, doon papasok ang pananampalataya na. So yung dati mong pananampalataya, inaalis mo na yun di ba? Ito yung third step na papasok ka sa tamang pananampalataya. Kaya tama yung ginagawa mo, nakikinig ka muna ng mga salita ni Kristo. O babasahin po natin dito sa Roma 10:17. Okay, magtsatsaga po ako para sa iyo, Kasi kailangan mong malaman. Kasi sayang naman yung pagkakataon na umalis ka, tapos babalik ka pa, ay lalo ka pang mapapasama. Ang kagandahan dito, nagtanong ka, at narito naman po ang inyong magiging kapatid sa pananampalataya, na matyagang magtuturo sa inyo ng katotohanan. So, ito yung third step na dapat mong gawin. Basahin natin dito sa Roma 10:17. Kaya, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, dito ka papasok, makikinig ka muna. Kasi nakikinig ka na naman, di ba? Ngayon, dito sa third step, dahil nakikinig ka na, marami ka ng natututunan. So ngayon,
dito papasok yung tamang pananampalataya. Kaya sabi dito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. So, bumasa tayo ng isang salin para mas luminaw. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. So, ibig sabihin, may magpapaliwanag sa iyo ng katotohanan. So, tama yung pinuntahan mong channel, kung marami ka ng channel na napuntahan, pero ang dami po nagsasabi dito sa ating channel na kung saan ay natagpuan po ito. At ang dami nila ding channel na pinuntahan at kakaiba daw yung ating channel na ito. Mas malinaw, mas klaro ang paliwanag at talagang aral at turo ni Kristo ang itinuturo po dito. Ngayon, dahil narito ka na nakikinig ka na at doon mo maintindihan ang tamang pananampalataya, hindi tayo basta sasampalataya. So, ang tanong, kanino tayo sasampalataya? Yan ang tanong. Di ba ang pananampalataya mo kay Maria? Pero wala pong sinasabi ang kasulatan na sumampalataya tayo kay Maria. Wala din pong sinasabi na sumampalataya tayo kay Pedro. Pero ang laki ng inyong iglesia na naroon si Pedro. O di ba ang paniniwala nga ng iba, bago ka daw pumasok sa langit, ang susi daw ay na kay Pedro. O di ba? Hindi po, na kay Jesus po ang susi. Siya lang po ang pwede magbukas at magsara. Tandaan po ninyo, si Kristo lang po yun dahil siya po ang binigyan ng authority ng Ama para pahamalaan ang sangkatauhan dito sa lupa maging doon sa kalangitan. So malinaw po ba yun? Ngayon, para maintindihan mo, yung dati mong pananampalataya, ito ang step 4, aalsin mo na yung mga dati mong pananampalataya. Ang step 4, ito po, mababasa natin sa mga sulat ni Juan 14:1. Yan. Ito na po ang ating sasampalatayanan nang sa ganon, hindi tayo magkamali ng pananampalataya. Kasi dito, kailangan aalsin mo yung pag-aalinlangan mo. Sabi dito, yung huwag mabagabag ang inyong puso at tanggalin mo yung bagabag. Pag-aalinlangan, pagtatalo sa iyong kalooban. Kasi mahirap tanggalin talaga yung dati mong kinagis ng pananampalataya. Kaya hindi mo pwedeng paghaluin yan. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Dahil yung dati mong pinaglilingkurang Diyos, hindi yung tunay na Diyos. Kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos, you cannot serve two master. Nakita po ninyo, ito, dalawa na ang master mo. Sumampalataya tayo sa Diyos Ama at sasampalataya tayo kay Kristo. Iba po yung katuruan na iyon na sinasabi na you cannot serve two master. Ibig sabihin, yung sinasabi po doon, basahin natin para maintindihan mo at ipapaliwanag ko sa iyo. Puntahan natin itong Mateo 6:24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Tandaan po, small p. Yung ating Panginoon na pinaglilingkuran, capital P. Itong pong sinasabi dito, yung Panginoon, katulad po ninyo, meron kasi Katoliko kayo. Ang inyong sinasampalatayanan, yung mga sinasabi ng pare. Kasi Panginoon din ang tawag sa kanila kung tutuusin, na small letter. Nakita po ninyo? Kaya nga po, ang ating Panginoon ngayon, si Kristo na. Siya na po yung pari. Siya po yung pastor, hindi sa tao. Kaya ang sinasabi dito, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. So, yung pananampalataya mo, kung ang iyong paniniwala ay sa pastor, sa mga turo ng pastor, sa mga turo ng pare, o kanino man, yung pong ibig sabihin diyan. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o maging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Nakakita po ninyo, yung salita ditong kayamanan, alam natin na kung saan ay yung pwedeng literal o spiritual yan. Ngayon, para maintindihan natin, hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ibig sabihin, yung katuruan ng tao o ng mga pastor o ng mga pari, hindi po tayo doon nakabase.
Kaya nga po ako, hindi ako nagpapatawag na pastor kasi ang aking pastor ay si Kristo. Siya ang aking pare na namamagitan sa Diyos Ama. Nakita po niyo, dapat ganun po tayo. Kaya hindi po tayo mananangan sa aral at turo ng mga tao, kundi sa aral at turo ni Kristo. Nakita po ninyo? Kaya yung isang Panginoon, sinasabi diyan na mga aral ng mula sa mundong ito. At yung ating tatanggapin, yung mga aral at turo ni Kristo. So malinaw po, kung gusto mong maglingkod kay Kristo at sa Ama, tatanggalin mo na yung dati mong pananampalataya. 'Di ba dito sa inyong pagiging Katoliko, ang dami mga doctrines diyan. Mga nabanggit ko na yata ito sa mga nauna kong upload na kung sana yung mga doktrina na hindi dapat nating ganapin, katulad nga yung pagrorosaryo. Yan, tatanggalin mo yan. Pagsa-sign of the cross, tatanggalin mo yan. O 'di ba, pag ikisasamba diyan, hindi mawawala ang sign of the cross. Pagpapasok ka ng simbahan, magdadala ka ng rosaryo para magdasal ng paulit-ulit. O 'di ba? So yung mga tatanggalin mo yon, ang dami mong i-consider talaga. Kay Kristo, bawal na po 'yan. Kapag ikaw ay umalis na sa dati mong pananampalataya. Pag lumipat ka sa bagong pananampalataya, wala na yung dati mong ginagawa. Kaya ang sinasabi ng kasulatan ay ito. Basahin natin, no? Basahin po natin itong Romans 16:17. Ngayoy isinasama ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. Kaya yung natutunan po ninyong pagrorosaryo, pagsa-sign of the cross, o di ba? Yung mga iba't iba pang mga aral nila, aalsin mo na yan. Lalayo ka na diyan sa mga natutunan nyo dating katuruan na hindi naman katuruan ni Kristo. Tuloy natin sa 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Kaya pag wala kang alam, wala kang muwang, wala kang idea sa kanilang ginagawa, nadadaya kayo. Ibig sabihin, nadidisib ang inyong puso sa maling pagsamba. Hindi pala ang inyong sinasamba yung tunay na Diyos. Ang sinasamba ninyo, yung mga bagay na wala namang kabuluhan. Nakita po ninyo? Kaya ganyan po ang pag-aaral. Kaya mahirap pong umalis sa dati mong kalalagayan. Kung pakikinggan mo yung mga aral at turo ni Kristo, hindi mo nagagawin yan sa tamang pananampalataya. Dahil mali yung pananampalataya na inyong kinagisnan, nagro-rosaryo, nagsa-sign of the cross, ipinoporsisyon ang mga rebulto. O, diba? So, hindi po ganan ang mga aral ni Kristo. Walang ganyang aral. Kaya kung kayo masasaktan sa inyong maririnig ngayon, ay nasa inyo po ang desisyon pa rin ho. Hindi ko po kayo pinagbabawalan, binasa ko ho. Ano ho? Kaya kaibigan Angel, marami ang makakarelate dito kung lahat ng Kristiyano o lahat ng Katoliko ay napadaan dito at makakaunawa. Salamat sa Diyos at makakalaya sila. Katulad mo, nagtanong ka, dahil ang hinahanap pa natin ay kaligtasan kasi hindi ka talaga maliligtas kung meron ka pang sabit. Ano yung mga sabit? Tatanggalin mo lahat ng mga dati mong pananampalataya. Iniisa-isa natin ho yan. O, di ba? Step 4 pa lang yun. Pagdating sa step 5. Ang step 4, pananampalataya kay Jesus at sa kanyang Ama. So, balikan natin yung Juan 14:1. Diba? Sabi dito kapag sasampalataya ka sa Ama at sa Anak. Ibig sabihin, magpapasakop ka sa paraan ng Ama at sa paraan ng Anak. Sa kautusan ng Ama, sa utos ni Kristo. Dahil iisa lang naman po yung ating susundin, yung mga aral at turo na mula sa Ama na itinuturo ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, pag ganito po ang ating tuturuan na mga mayroon dati ng pananampalataya, may hirapan po talaga kayo kung kayo ay talagang devoted. Pero kung gusto nyong matanggap ang kaligtasan, yan, uuti-utiin mong alisin ang mga bagay
na inyong natutunan. Ano pa, ang dami niyan. Aalsin mo yun isa-isa. Kayo na po ang nakakaalam niyan. Kasi lagi po kayong sumisimba linggo-linggo. Kung ikaw ay nasa edad ng 50, o sabihin natin 40 o 50, 40 years kayong dinadaya. Paano yun? Kung ang buhay ng tao ay 70 lang, paano pa yung 20 years? Pero kung kaya mong tanggalin yan sa maikling panahon, makakapaglingkod ka sa Diyos ng tapat. Kasi ang mga bagay na yan na iyong mga kinagisnan, iyan ay karumihan sa harapan ng Diyos. Sapagkat hindi iyan dapat ganapin, sapagkat hindi yan ang ipinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang gusto ng Diyos, tayo po'y magbanal at magpakabuti sa kanyang harapan. So kailangan ninyo yung pag-sign of the cross, pagro-rosaryo, akala ninyo makakabuti yun sa Panginoon. Hindi, lalo pa kayong mapapasama sa Kanya. Di ba't sinabi ng Panginoon, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Di ba't nabasa natin ito doon sa mga sulat ni Mateo, chapter 6, verse 7. Ulitin ko po, basahin natin ito para maintindihan po ninyo. Ito po, ang sabi dito, sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Kaya yung mga pagro-rosaryong iyan at panalangin na paulit-ulit, o mayroon pang isang ginagawa ninyo, di ba? Yung novena, di ba? Paulit-ulit na lang po yung taon-taon. O, di ba? Kaya nga po, marami kayong i-consider, marami kayong tatanggalin. Iisa-isahin po ninyo yan. Kaya ngayon, ang sabi mo dito, kung makikinig ka, kailangan mong tuto pa rin yung mga pananalita na ating nabanggit sa banal na kasulatan na inuutos ng Panginoon para makamtan natin ang kaligtasan. No? Magkakaroon ka ng kaligtasan, kaya nga, iisa-isahin mong tanggalin yung natutunan mo sa dati mong pananampalataya, aalsin mo yun. Isa-isa. Pagsisisihan mo. Ibig sabihin pagsisisihan, tataligod ka na sa iyong mga maling ginawang pananampalataya. Okay na ba yun? Ngayon, dahil step 5 na tayo, nakita po ninyo, dito naman tayo sa step 5, magpapasakop na tayo kay Kristo sa kanyang mga aral at turo. Di ba? Nakita natin ang inyong hakbangin patungo sa panibagong pananampalataya, sa tamang pananampalataya, di ba? Kaya yan pong 5 step na yan, i-recap natin mamaya. At ito yung huli, dahil medyo mahaba ang ating discussion, magpapasakop tayo sa paraan ni Kristo. At ito po'y mababasa po natin dito sa mga sulat po ni Apostol Pablo, no? Basahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo 5:23. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Kaya dapat tayo, kapag tayo ay nasa katawan, nagpapasako po tayo kay Kristo para iligtas po niya tayo. No? Dito po ang may authority ay si Kristo. Yung katawan, tumutukoy po yun sa iglesia. Malinaw po ba? Kaya iyan po. Pag nagpapasakop ka na, ito mga hakbangin mo na dapat mong gawin. Kapag nagpapasakop po tayo, kung tunay na siya ang inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamagitan ng pandarayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ayan, nakita po ninyo? Kaya kapag nagpapasakop ka kay Kristo, iyan po, magbabago tayo sa espiritu, sa ating diwa, sa ating puso, sa ating pag-iisip. Kaya tatanggalin lahat yung dati mong natutunang pananampalataya. Ituloy pa natin, mas maganda. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Ibig sabihin po yung bagong pagkatao, pag ikaw ay nakay Kristo na, bago ka ng nilalang. Bagong pagkatao. Ibig sabihin, yung dati mong pananampalataya, hindi mo nagagawin yun.
bago ng pagkatao. Kasi yung dati mong pagkatao, yung ginagawa mong pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, mali pala yun, huwag mo nang gagawin. Tuloy pa natin. Na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Yan po, Tuloy pa natin, mas maganda. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Nakita po ninyo? So yan po ang katuruan ni Kristo. Kapag nagpasakop ka sa Kanya, susunod ka sa Kanyang pamaraan. Ulitin ko ha, yung 5 step na gagawin mo. So tama na kung saan ay humakbang ka. Umalis ka na sa dati mong iglesia na kinakatayuan. Iglesia man ng Katoliko yan, o iglesia ng anumang iglesia na nagtayuan ngayon, na kahit siya sabi ninyo na, Biblia din naman ang binabasa. Pero kung inyong huhukayin ang kanilang mga doctrines na siyang magliligaw sa inyo. Diba, yung ibang iglesia, sa Ama lang sumasampalataya, kay Kristo ay hindi sasampalataya sapagkat itinuturing na tao lamang. O di ba't aalis ka na doon? Di ba? O isa pa, na kailangan sumampalataya ka daw sa Kanya sapagkat siya daw ang anak ng Diyos. Hindi mo pwedeng angkinin yung karapatan ng pagiging anak ng Diyos kung ikaw ay tao. Di ba? At may nangganganyan ng aangkin. Inaangkin, pinoproklema na siya ay tagapagligtas. Hindi po ganun. Si Kristo ang magliligtas at ang Ama. So, hindi ko nahahabaan. Marami mga ganyang iglesia na inyong munang siyasatin. Nakita po ninyo? Kaya lahat ng tatayo ang sekta ngayon, hindi yan makakatulong sa inyo. Kayo mismo ang tutuklas. Aalamin ninyo, bumili kayo ng kasulatan o i-download niyo po ninyo sa inyong mga cellphone, ang mga apps, Bible, di ba? Magbasa-basa po kayo. Na ngayon, kung hindi kayo makaunawa, lapit po kayo sa channel to, itanong po ninyo yung mga verses na hindi nyo naiintindihan, ipapaliwanag po namin sa inyo. At ngayon, dahil tapos na po tayo, naiintindihan nyo po ba? Unang hakbangin, kung ikaw ay nasa ibang iglesia, aalis ka doon. Huwag ka na magpatuloy. Pangalawa, katulad nga yung sinabi natin, kung Katoliko, mahirap talaga ito iwanan dahil unang-una, kung ikaw ang nakakaintindi, pero yung mga kasamahan mo sa bahay, asawa at mga anak, ay hindi pa ganoon. So, lasya study muna doon sa kanilang mga bahay at saka mo ipaliwanag kapag meron ka ng sapat na kaalaman. Pero ikaw, patuloy kang magsaliksik at makakamtan mo ang kaligtasan. At yung pangatlo nga, di ba? Nakita naman natin kung saan ay isa-isahin tatanggalin mo yung dati mong paniniwala. At pang-apat, kailangan mo sumampalataya kay Kristo at sa Ama. At panlima, magpapasakop ka na kay Kristo sa kanyang pamaraan at utos. Nang sa ganon, sa pagbabalik niya, makamtan natin yung kaligtasan. At ililigtas ka niya sa takdang panahon. Kasi po tayong mga nakakaunawa, nalalaman natin yung kanyang pamaraan at utos, nakikita natin yung kanyang pamaraan na dapat natin gawin, yung po'y susundin natin. Kaya dapat hindi lang po tayo tagapakinig, kundi tagatupad din po. Tinutupad natin yung mga sinabi ng salita ng Diyos para kamtan natin ang kaligtasan. Okay na po ba yun? Sana po kung naget mo, kaibigang Angel, kaya dito kung nasubaybayan mo ito, yung 5 step na yan, kung magagawa mo yan sa maikling panahon, kapatid na kita sa pananampalataya. So, salamat sa iyong katanungan yan. Sana nagkaroon ka ng kaalaman. At kung ikaw ay babalik pa sa dati mong lugar ng kalalagyan, ay lalong ipinahamak mo ang sarili mo. Dahil ngayon ay nakahakbang ka na, ipagpatuloy mo ang hakbangin mo hanggang sa makalimang hakbang ka, yung ating napag-aralan. 5-step going to salvation. Okay? So, salamat pong muli. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Patuloy po kayong makinig dito at mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, to God be the glory. God bless you po sa inyong lahat.